Stronger mom, healthy kid, healthy child, stronger together. No? So, Raya Hay nyo in Rotary Club of Calibo, no? And we're here today together with our friends of Rotary Doctors, particularly OB/GYN, no? To help you out and to, of course, deliver prenatal service. And today, we from the Rotary Club of Calibo are very happy to be with you as we want to impart this prenatal service as the month of July is actually our maternal and child health care month. So this is in celebration of the Rotary Club for the benefit of mothers and children. So to formally start this program, may I request our outgoing Secretary Marma to lead us in prayer. Okay, let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, with grateful hearts, we come before you today as we begin the first project of the Rotary Club of Calibo this Rotary year 2026-2027. Thank you for gathering us together in spirit of service, compassion, and unity. We are truly blessed to commence this Rotary year with a mission that celebrates and protects the precious gift of life through this prenatal checkup medical mission. Lord, as we embrace this year's Rotary theme, Create Lasting Impact, may you guide us to be instruments of your love and mercy. May every act of kindness, every word of encouragement, and every service we render today leave a lasting impact on the lives of the mothers, their unborn children, their families, and our community. We lift up to you all our beneficiaries. Grant them good health, safe pregnancies, strength, and peace of mind. Bless every mother with hope and every child with opportunity to be born healthy and surrounded by love. We ask you to bless our dedicated volunteer doctors, nurses, and healthcare professionals. Grant them wisdom, compassion, patience, and steady hands as they care for those entrusted to them today. Bless our hardworking barangay health workers whose tireless commitment serves as the foundation of community health. Strengthen them and reward their faithful service. We thank you for our partners in service, especially the Interact Club of Regional Science High School and Interact Club of Wade Ford, and the Barangay Council of Andagaw, Kaliboklan. Bless their willingness to serve and inspire them to continue making a positive difference in the lives of others. We also pray for the members of the Rotary Club of Calibo. Renew our passion for service above self and unite us in the fellowship, integrity, and generosity as we serve our community throughout this Rotary year. May this partnership grow stronger with each project we undertake, proving that when we work together with love and purpose, we can truly create lasting impact in our communities. Finally, Lord, bless this entire activity. Keep everyone safe from harm. Grant us favorable weather, smooth condition, and joyful hearts. May everything we do today bring glory to your name and a blessing to all whom we serve. We entrust this mission for the entire Rotary year into your loving hands. All this we ask in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Together with our partners in service, the Andagaw Barangay Council, headed by the Honorable Juliet Melgarejo, and presented by Honorable Jennifer Melanio, as well as, of course, the Kalibong Cable Television Network. As well as we are here with our partners in service, the Interact Club of Wade Ford School and the Interact Club of Wade Ford.
Regional Science High School, and our doctor friends who will be later be recognized. So at this point, I would like to give you our incoming president, or rather our president, the high-impact president of the Rotary Club of Calibo, President Edsel Sel Marin. May dayat nga agawon inyong tanan. Kamusta ka mo? Okay man. Ako gali si Edsel Marin, taga Andagaw gid. Actually ako ro naisip ko rin ang programa kay bano akong mga membro sa Rotary Club of Calibo na mag-provide din ninyo prenatal check-up. Dala mong tema may makaroon ay create lasting impact. So gisip-isip ako kung ano ba nga programa na maka-create lasting impact. Kumbaga, mabuhay nga impact ninyo. Naisip ko sa dayang July is kinaselebrate natin ng maternal and child health sa dayang July. Again, one of the focus of Rotary ay maternal health child care. So that's why naisip ko magpa-prenatal check-up. Hanggang naisip na ko na problema na ko dati kung basi mo kung sang kiriro mga buntis. Pag-adto kaya sa BHW, ay manasir, walang problema ay abot naman ang buntis sa Andagaw. Ay taga-Andagaw man ako, kahit may makabulig ko, makabalik ko at serbisyo sa mga pumuhin ng Andagaw. By the way, ako gadayagan magkakan na, gawad or barangay captain sa Andagaw. Gusto ko yata sa pamaagi ng Rotary Club of Calibo at sa mga partners sa Interact Club of Wadeford, Regional Science High School, kay Bayan Manong Calibo Cable, makatao kami serbisyo iya sa pumuhi at Andagaw. Nga ni-welcome with kamutanan, kabay nga maserbisyuhan kamot mayad, matawaan kamot ato mga doctors at mga karapat-dapat nga medical attention. Dahil na-interview ka, pero BHW iba, bigyan man nakinyo. Sino mga first-time mothers makaroon? Pila. So, So, karbanan, ano makon sa dama may naka-check up sa doktor? Hay, sir, gani wag, naman na, yun, naman sa barangay. Hay, may gani makon naman, kung at least makon sa dayang programa namon, maka-istorya taka mo sa mga doctors, no? So, kabay nga, sa makarong adlaw, hay, i-brought out ninyo or yung nyo sa mga doctors kung ano yung mga concerns. Thank you. Thank you very much, Pres Edsel. And I know for one, the Rotary Club is really happy to be with you because we really try to have these areas of focus, particularly maternal and child care. So we are very fortunate that we have this opportunity to help you out. No? Kami ro maswerte nga iya kamo para maubra namon na para kinyo. Now, at this point, in representation of the Honorable Juliet Belgarejo, I would like to call on the Honorable Jennifer Milanio to give her message in behalf of Andagaw Barangay Council. Hello po, good morning. Una gid po sa ato nga Ginoo nga gitawan kita it manami nga tiyempo. Mainit nga tiyempo, parehas man ko mainit man nga pagpalangga it Rotary Club of Calibo. So in behalf po ni punong Barangay Juliet Milgarejo bilog nga council kay nagapasalamat gid it mayad sa grupo it Rotary Club, mga doctors, and mga officers and members, mga volunteers nga ginpili o barangay sa rundaya nga free prenatal check-up para sa aton nga mga nana. Actually, daya man hay initiative ni Sir Edsel Marin, ni Doc, iya man si Dr. Marin, ang si Judge, ni Buddy Marin, sanda gitarahay aton nga mga mabinuligon iya sa barangay Andagaw. So, yun nga ni ay mayadyang ay roaton niya mga buntis. Ngaya makaron hay nagpartisipar dayagin ay gintinguha nga para kita kinyo ma-orient kung ano dapat inyong obrahon. Dahil anda ka lang tema sa makaron nga dagon ay kalusugan ni nanay ay ingatan, biyaya sa sanggol
So, okay na. Sa umano, thank you so much, Gid, sa mga taga-Rotary Club of Kalibo. Hopefully, hambay ni Sir Edsel, may masunod pagitsanda nga activity nga pagahiwaton iya sa aton niya mga pumuhuyo. Duyon hay ginapasagamatan niya bilog nga council. Salamat yun niya po medayad niya adlaw sa tanan. Now, sa inyo kaila pa ka magapinungko, ang mag-aoy man magpungko, di ba? Tama? Mga labdos, ako kaila man nagatindog eh. Labdos man ako mga 20 years. Mag-aoy man magpungko, di ba? Okay, so at this point, sa makarang oras, ay ma-exercise na kita sa kirit. Okay lang. Mabinat-binat. Di ba hambal nga ni Nanda, tauwang ako ka-experience pang maglabdos ha, pero hambal Nanda, manayad ko no or manami sa mga labdos, ruga, unat-unat. Tama? Sige, ihambal ko nun kung mag-asawa ako sa bilang iladlaw. So, I would like to request the Interact Club of Waitford and Regional Science. Watuya-huya mga langga, come over, dali. With their advisor, Ma'am Joy, charot. Interact Clubs, Interactors, dali. Okay na kayo dyan? Okay ka mo karon? Sige. So tayong dada, music. Okay. Siguro we'll stop from there. Basi kung umuha kulot-kulot pero mga labdos. So at this point, we have a very special person with us who is here with us to share some information on motherhood, perhaps pregnancy, particularly with pregnancy. And she is known OBGYN and is connected with, I think, the Provincial Hospital of Aklan or Dr. Rafael Estambucon Memorial Hospital. Please give a round of applause to Dr. Genevieve Velasco to give us some information on maternal and child. Ako po si Dr. Velasco, kasamahan po ako ni Dr. Marin sa OBGYN at ako po ang naatasan ngayon sa inyo mag-discuss about prenatal. Okay, fact. 30% ng buntis sa Pilipinas namamatay. Fact yan. Ganun po kataas ang namamatay sa atin pag nagnanabdos. Kaya, totoo yung kasabihan na pag tayo ay nagbubuntis, kalahati ng katawan natin nasa ilalim ng hukay. Okay? Marami pong pwedeng mangyari sa atin pag nagbubuntis tayo na in a way sinusugal natin ang buhay. Fact.
Ang magandang prenatal check-up, malaking tulong yan para hindi kayo sumama sa 30% mamamatay. Kasi napepreparara ang katawan ninyo, kumbaga, sa gera na susugurin nyo pag nag-unga kayo. Okay. So, namatay. Sorry, nag-off. Sige, ayan. Okay. Okay, unahin muna natin sa dami ng check-up. Okay? Dati, before the WHO went into the picture, ang nire-require lang kasi ng center, at lang na check-up. Okay. Kaya lang, marami pa rin kasi hindi natututukan, mga problema na hindi nakikita, kaya tinaas to noong 2016. Minimum of 8 na, yun ang check-up. Palapit ng palapit sa kabuanan, padami ng padami ang check-up. Okay? Kung sa private OB kayo nagpapa-check up, buwan-buwan yan hanggang makatungtong kayo ng 28 weeks. Tapos, kada 2 linggo hanggang makatungtong kayo ng 36 weeks. Tapos, lingguhan na yan hanggang mag-unga. Kung private ang OB ninyo, mahina ang 10 check-up. Depende kung gaano kayo kaaga nagpapa-check up. And ang umpisa ng check-up, lagi, once alam nyo na, nang buntis kayo. Ha? Okay. So, ang unang laging ginagawa is blood pressure. Okay? Digital manual. Okay. Mas maganda pa rin ang manual. Pero dapat tama ang gawa. So, kung nagbi-BP kayo sa bahay, kailangan nakaupo, tapos pinapakinggan yung tunog ng heartbeat hanggang mawala, hanggang pagpasok. Okay? So, usually, kada check-up yan. At pag binibipi po kayo, whether private or sa center, alamin nyo yung blood pressure nyo. Huwag kayong makontento sa normal. Okay? Kasi kahit normal ang BP nyo, kung nanggaling kayo sa 90/60, next check-up nyo 100/70, normal pa rin yun. Next check-up nyo nag 120/80 kayo, normal pa rin yun. Pero tumataas, may trending na tumataas. Kahit pasok pa sa normal values ang BP nyo nun, nakaabang na kami niyan na pwede nang tumaas ang blood pressure. Kasi kung kayo ang nabdos na walang disposisyon tumaas ang BP, nakapako ang blood pressure. Hindi yan gumagalaw. Or kung minsan, bumababa pa siya sa normal. Kaya kahit normal, kasi ang normal hanggang 130/80, kahit normal ang BP nyo sa 130/80, pero kung nanggaling kayo sa 90/60, red alert yon. Okay? So, tinitake note nyo lagi ang BP. Sinusukat ang tiyan nyo, di ba? Okay. Kasi pag verified na ng huling regla ang edad nyo, kaya may ultrasound sa first trimester, ang isang purpose doon para kumpirmahin kung yung huling regla na dinideklara nyo tutugma sa edad ng baby nyo. Kasi sa unang check-up pa lang, kailangan ma-reconcilia na kung ano ang edad na pagbabasihan. Hindi pwedeng hindi natin alam. Kasi kung kailan ang check-up, ano yung laboratory na i-request ng doktor nyo, at ano yung mga problemang inaantisipang padating, nakadepende yan sa age ng pagbubuntis nyo. Okay? So kung 5 months, landmark na yung pusod nyo. So 20 weeks yun. Dapat nandyan na yan sa level ng pusod. Okay? Mas maliit, ibig sabihin, either kulang sa buwan, mali yung huling reglang dinideklara, o hindi lumalaki ng tama ang baby. Susunod, kinikilo kayo, di ba? Sa bawat check-up nyo every month, ang nakaset na weight gain nyo, dapat 1.5 kilos to 2 kilos. Okay? Kung kayo ay obese bago pa nagbuntis, nasa 1 kilo lang yan kada buwan. Mas less dapat ang weight gain. Pag sumusobra, ibig sabihin baka tumataas ang sugar nyo. Pag hindi kayo bumibigat, ibig sabihin baka hindi lumalaki ang baby nyo. Problema din yun. Ayaw natin ng maliit na baby
ayaw din natin ng super laki. Ang accepted namin na laki ng bata pag gumuguwa, pag panganak, dapat hindi liliit yan sa 2.5 kilos sa tamang buwan, kabuwanan na pag manganganak. Pag mailiit sa 2.5, ayaw natin yun. Kasi pag maliit, lahat maliit. Ano yung ayaw mong maliit sa baby? Brain. Kuha? Siyempre, pag maliit ang brain, maapektuhan yung brain development. So, huwag niyong, kung ang baby niyo nilabas mo ng 2 kilos, tapos lagi niyong inaakigan kung bagsak sa school, kasi nga, maliit yung brain nila. Diba? Okay. Kasi dito pa lang, dapat nakatutok na. Kasi ang utak ng baby, dito nagdi-develop. Pag iniri nyo na yan, kapiranggot na lang ang development na gagawin yan. Majority of the development of the brain of your baby nangyayari sa loob ng tiyan. Tandaan nyo yan. Okay, so kaya kayo kinikilo, may limit yan. Ayaw natin less than 1 kilo per month, ayaw din natin sobra ng 2 kilos per month. Okay, so ito, kung gusto nyo mas maging specific, mas pataba ng pataba ang pasyente, mas pales ng pales ang dapat na nilalaki nila. Okay. Diet is very important, no? Hindi ko na siguro kailangan i-emphasize yan. Balanse, tamang carbs, tamang protein, tamang mga gulay. Balik tayo sa elementary. We have our go, grow, and glow. Diba? Go, yan yung kanin, yan yung tinapay. That's your carbohydrates. That gives us energy. Grow is protina. Yan yung nagpapalaki sa bata nyo. Yan nagpapadevelop kung bakit tayo lumalaki. And the glow are the vegetables which gives us supplementation and other nutrients. Okay. So, balik tayo sa supplement. Ferrous. Kuha? Ferrous and folic acid. Yan ang dalawang binibigay sa atin. Okay? Si ferrous, importante yan kasi it prevents anemia. Lahat ng buntis mag-a-anemia. Kasi ang katawan ninyo nahahati ngayon sa dalawa. Lumalabnaw ang dugo natin pag nabdus tayo. Kuha? Parang ganito. Pumunta kayo, nagsabi ang asawa mo, honey, meron akong bisita, 10 dadating. Magtimpla ka ng iced tea. So, bumitimpla ka ng litro pa. Biglang ang dumating, 20 na bisita. Anong gagawin mo? Wala ka ng iced tea. Yung litro pa. Anong gagawin mo? Yung 10 lang ng iced tea, tapos yung 10, tubig na lang kayo kasi wala na akong iced tea. Diba? Anong gagawin ni Mrs.? Titimplahin pa yung iced tea, pero tatabangan. Diba? Para lahat ng bisita makatanggap ng iced tea. Tama? Ganyan ang katawan ninyo. Kasi may biglang bisita, yung baby, kaya ang gagawin niya, padadamihin niya yung tubig ng part ng dugo nyo para masuplayan kayo at ang baby nyo. Dahil dyan, lumalabnaw ang dugo nyo. Kaya tayo nag-a-anemia pag buntis. Kaya nakapasok lagi si iron. Ha? Si folic acid, binibigay yan bago pa kayo magbuntis. Kaya pag may jugjug, walang family planning, dapat nakapasok si folic acid. Kasi yung neural tube, yan yung pinaka-puno kung saan tutubo ang brain ng baby nyo at spinal cord. Dahil utak yan, isa yan sa unang-unang gagawin ng baby ninyo. Ginagawa na ang neural tube ng 4 weeks. 4 na buwan pa lang kayong, 4 na linggo pa lang kayong buntis. Wala pang buntis na alam na buntis sila sa 4 weeks.
Kasi hindi pa po tumatalo ng regla nyo. Yung neural tube, tapos na yan gawin ng 6 weeks. Usually, 8 weeks kayo pumupunta para sa check-up nyo. Kapag yung neural tube nyo, nagkatama yan, nagkalamat, lahat ng tutubo dyan, depektibo. Kaya pag nagkatama ang neural tube nyo, pwedeng ang baby lalaki, walang utak. We call that anencephaly. Pwedeng mga bukol o naka-expose yung brain nila. Pwede rin naka-expose yung spinal cord nila, that is pinna bifida. Ang pangontra, folic acid. 4 milligrams or 400 microgram a day. Kaya si babae, basta may sex, walang family planning, dapat naka-folic na yan. At kung magbuntis, tinutuloy pa to sa first 3 months ng pagbubuntis. Okay? Si Acorn, inuumpisahan na yan kaagad sa prenatal pa lang. Kasi nga, in anticipation na mag-a-anemia tayo. Okay? Hindi lahat ng iron ay pare-pareho. Hindi lahat ng ferrous sulfate ay pare-pareho. May rason kung bakit may 5 pisong iron at may 20 pesos na iron. Kasi ang laman nila, ang hinahanap mo, yung tinatawag na elemental iron. Kung umiinom ka ng ferrous sulfate, 200 milligrams, ang nagagamit mo lang dun na iron is 60 milligrams. The rest, itatain mo na yan. Kasi hindi natin na-absorb ng maganda ang ferrous sulfate. Kuha nyo? Okay. So, ang tinitingnan nyo, in short, dapat alam nyo yung brand na iniinom nyo. Kaya bigay yan ng center or nireseta yan ng doktor nyo. Dapat alam nyo yung elemental iron. Kung ang elemental iron ay 100 milligrams, okay na yon. Kung ang elemental iron ay 30 milligrams, kailangan 2 tablets inumin nyo. Okay? Kaya, ito yung iba't ibang, sorry kung hindi kita, iba't ibang iron. Ang pinakamaganda is the ferrous sulfate. 300 milligrams, 60 milligrams na nakukuha nyo yun. Yun ang minimum kasi na kailangan natatanggap nyo adlaw-adlaw. Kung ferrous fumarate, 2 tablets ang kailangan inumin. Kuha nyo? So, nag-iiba-iba yan ha. So, kailangan nyo alamin. Di ba nagpapa-CBC kayo? Sa unang check-up, sini-CBC kayo kasi gusto malaman kung anemic na kayo. Ang tinitingnan dyan yung hemoglobin ninyo. Dapat hindi bababa sa 110. Pag dumating na kayo sa kabuanan nyo, dapat hindi yan bababa sa 105. Kung mas mababa kayo dyan, antisipa na baka masalina na kayo ng dugo. Pag nanganganak tayo, kalahating litro hanggang 1 litrong dugo ang nawawala sa normal delivery. Hindi na kayo, wala na kayong reserba kung mababa sa 100 ang hemoglobin. Ha? Kaya ang CBC, sa check-up, tingnan yan kaagad para alam kung maghahabol o tamang vitamins lang, pa isa-isa lang, kailangan magdoble. Tapos, tinitingnan yan ulit bago kayo mag-anak. Para alam nyo kung kailangan nyo maghanda ng dugo o hindi. Okay? So, ang target mo, sana 120. Kapag ikaw ay obese, so pag sinabi natin obese, siguro nasa 70 kilos pataas. Doble ang supplementations mo. Yung 1 tablet once a day, kulang yan na iron. Kung ikaw ay nagdadala ng kambal, doble. Kasi 3 na kayong maghahati sa katawan. So nag-a-adjust din sa dami, depende sa condition, ha? O, ito ang pinaka-importante sa lahat. Tandaan nyo. Kung late kayong nag-start mag-vitamins, kung kulang na sa 6 na buwan, manganganak na kayo, mag-double up na kayo. Kasi kulang na yung natitirang oras para i-build up kayo.
Kasi dapat, minimum, pinakamanaba, at least 6 months na kayong umiinom ng Ferrous bago kayo manganak. Para bigyan kayo ng allowance o karga sa nawawalang dugo sa inyo pag nanganak. Dada! Doc Marlene. Nag-lock. Sorry. Okay? So, yan yung Ferrous, yan yung folic acid. So, basic yan ha, dapat may iniinom. Merong combination, madalas pinagsasama yan. Okay lang. Basta, alam nyo pa rin yung laman ng Ferrous at alam nyo yung folic acid. Dapat hindi bababa sa 4 milligrams. Okay? So, naglobat. Mag-adlib na lang ako. Susunod na supplementations ninyo, mga mommies, is calcium. Okay? So, meron tayong Ferrous, meron tayong folic, tapos calcium yung susunod. Ang diet kasi nating mga Pinoy, hindi naman kasi tayo kumakain adlaw-adlaw ng steak. Di ba? Ang mga pagkain natin, hindi naman katulad sa ibang bansa na 45. So, sad to say, sa Filipino diet, 1,500 milligrams to 2,000 milligrams of calcium dapat ang nakukuha natin. So usually, yung 500, binibigay na namin sa gatas nyo, sa kinakain nyo. Yung 1,000 to 1,200, iinumin nyo. Kaya 2 tablets po ang calcium. Okay? 2 tablets a day. Okay. Si calcium, aside sa sinusuportahan ang paggawa ng buto ng babies nyo, may protection din po siyang binibigay para sa high blood. Kaya double effect ang hinihingi natin sa calcium. Thank you. Okay? So, meron na tayong calcium. Susunod na tanong, paano nyo iniinom? Naturuan ba kayo? Okay. Si Ferrous, mas maasim ang tiyan, mas maganda. Huwag niyong iinumin ang iron nyo o Ferrous nyo ng may laman ng tiyan. Itatain nyo lang yun. Okay? So mamili kayo. Pwedeng pagkagising na pagkagising, inom ng Ferrous, pero hintay pa 2 oras bago kayo kumain ng pamahaw nyo. Or, pagkakain ng ihapon, 2 hours after kumain ng ihapon, saka nyo inumin yung Ferrous. Ha? Okay. Si calcium, baliktad. Wag nyong iinumin ng calcium nyo nang walang laman ng tiyan. Kasi buong araw kayo, didighay ng didighay. Manaway ang pakiramdam. Iniinom ang calcium ng may laman ang tiyan. Okay? Pangatlo, wag nyo iinumin ang calcium nyo at iron nyo ng magkasama. Magkaaway ang dalawang yan. Wala naman pong mangyayaring masama sa inyo, pero wala rin benepisyong mabibigay sila kasi itatain nyo lang sila pareho. Kasi kinukontra nung isa yung absorption ng isa. So you have to take them separately. Clear? Para ma-maximize ninyo yung iniinom yung supplementation. Kasi may mga iba nagtataka, inom ng Ferrous, bakit anemic pa sila? Kasi mali ang inom. Okay? May tamang approach pa na inom. Magandang reflection, kung tama inom nyo ng Ferrous, iitim ang tain ninyo. Kung ang tain nyo ay kulay dilaw, ibig sabihin, hindi kayo nakaka-absorb ng calcium ng tama. Kasi ang unang magbabago, if you're taking enough dose of iron or ferrous sulfate, is yung kulay ng tain ninyo. Kukulay itim po yan, gray. Kaya pag nagpapaanak kami, pinapairi kayo, sasabay yung pupo nyo, huli kayo ng pulis. Alam na namin kaagad kung sinong umiinom sa hindi umiinom. Kasi pag lumabas ang tain na kulay dilaw, alam na namin, hindi umiinom yun ng vitamins. Ha? Okay. Bakuna. May 2 bakuna na kailangan kayong matanggap. Yung una, yung tetanus toxoid. Pag first baby ninyo,
2 tusok dapat ang makuha ninyo. 1 month apart yan. Sa bawat pagbubuntis, kung hindi naman umaabot ng 10 years gap yung pagbubuntis nyo, 1 tusok kada buntis. Pag kayo ay nakatanggap na ng 5 tusok, covered na kayo hanggang 45 years old. Kung magkanina kayo na malalim, na kailangan na protektahan kayo sa tetanus toxoid, yung bakuna nyo na natanggap habang prenatal can protect you for tetanus. So, hindi lang to pang buntis. Okay? After 45, you need again the booster for your tetanus toxoid. Okay? Si influenza is your flu vaccine. Safe to ibigay. Actually, si tetanus nyo at saka si influenza, pwede yan ibigay any time of the pregnancy. Kaya lang ang Pinoy, mahilig kasi manise. Marami kasing pagbubuntis na nauuwi sa kunan. Okay? So, kung buntis tayo, meron kasi tayong 25 to 30% chance na pwede tayong lang mauwi sa kunan ang pagbubuntis natin. Ganun po kadami ang nakukunan sa buong mundo. Kaya hindi muna namin binibigay sa first trimester. Kasi baka nakatadhana talaga makunan, mabakunahan ng toxoid, masisi yung toxoid kung bakit nakunan. Kaya pinopostpone po natin yan ng DOH after 5 months. Kasi after 5 months, medyo stable na ang pregnancy. The chances na magtutuloy na to, tumataas na ang tsansa. So kaya doon binibigay ang bakuna. Pero, technically speaking, kahit anong oras po, pwede itong ibigay because they are all proven to be safe for pregnancy. Si influenza po, ang rollout po niyan, your flu vaccine, is during summer. Kaya kung buntis kayo, ngayon, aabutan nyo ang pagbigay ng flu vaccine. Taon-taon po kasi ito binibigay. Bata, matanda, buntis, irregardless, binibigay ang taon-taon. Bakit taon-taon? Kasi po, yung laman ng bakuna, nag-iiba taon-taon. Depende po kasi yan sa strains na lumabas for the year. Yun po ang binibigay sa ating vaccine. Kaya every year po yan binibigay. Kasi every year, iba ang bakunang binibigay sa atin. Binibigay yan summertime kasi in preparation sa tag-ulan. Kasi ang trangkaso po, papasok sa pag-tag-ulan. Okay. So, ito yung mga laboratorio ha, para masabi natin kumpleto. Sa unang check-up, may CBC, may blood type. Alam nyo ba yung blood type nyo? Okay, yung letra, alam nyo. Yung positive, negative, tanda nyo? Okay. Huwag nakakalimutan na ang bawat blood type may variation ng positive and negative. So, may A positive, may A negative. Okay? Sa amin, mga buntis, importante yan. Kasi kung mataon na negative ang dugo nyo, malaking problema po yan. Okay? Takbo ka agad sa OB pag nalaman nyo na may negative ang blood type niyo at buntis kayo. Kasi kailangan namin maprotektahan kayo sa incompatibility ng dugo ng puti mo at dugo ng nanay. Ha? Okay. At mahirap po hanapin ang blood type na negative dito sa Pilipinas. So pag may mga buntis kami na negative ang blood type, bago pa yan mga anak, sumusubi na kami ng dugo sa Iloilo. Kasi nanggagaling pa sa Iloilo, karanahan ng dugo. Okay? First check-up, CBC, kung maganda, inuulit yan bago kayong manganak. Hindi lang yan isang beses ginagawa. Tapos, pag dumating kayo sa hospital, sinisilip ulit yan, yung CBC. Okay? Yung IHE, UTI po, ang pinaka-common na infeksyon na makukuha natin pag nabdos tayo.
Kasi nandito ang pantog, nandito ang baby na literal umuupo sa pantog nyo na adlaw-adlaw bumibigat. Kaya ang ihi natin pag nabdus tayo, sira, ipit. Kaya tayo prone magka-UTI. Okay? Sina-spot check yan sa first check-up, inuulit-ulit yan pag malapit na kayong mga anak. Kasi po, kung kayo ay may UTI, tapos nag-unga kayo, ang una nating regalo sa baby, antibiotics, 1 week maiiwan yan sa hospital. Yun po ang iniiwasan. Kaya tayo nagsa-spot check sa urinalysis. Okay? Chine-check kayo sa hepatitis B, kasi ho, iba ang bakuna ng baby nyo paglabas kung sakasakaling mag-positive. Chine-check natin syphilis. Kasi po, kung tayo ay mag-positive, pwede po magkaroon ng mental retardation ang babies natin. Naapektuhan po ang development ng brain ng baby. Kaya ho yan inaalam kaagad. Para pag nag-positive si mommy, ma-start kaagad ang penicillin na antibiotics to protect the baby. Siniscreen na rin po natin lahat ng nabdos for HIV. Kasi ho, mataas na ang mga ating number of cases na may HIV. Ngayon po, dito sa Aklan, nagpapaanak na ho kami ng mga babies na positive for HIV. Ganun na kasi siya karampan. Kaya kasama na yan sa test natin. Okay? Lahat ng buntis, siniscreen for diabetes, kaya may FBS. Kasi Pinoy kayo. Mataas sa lahi natin ang diabetes, kaya we screen you for FBS. Kung ikaw ay may kapatid, nanay na may diabetes, ang chances na magkakaroon ka ng diabetes pag buntis ka, dumodoble. Kaya tinitest kayo. Pwedeng FBS, pwede yung may iniinom na juice, yun yung 75 grams. No? Depende yan sa itsura at saka sa disposition na mag-develop ng diabetes ng pasyente. Based sa laki niya, based sa history kung paano siya nag-aunga, okay? Based sa weight gain, no? Kaya nakaduktong lahat yan. Yung pagkilo sa inyo, pagsukat ng tiyan. So, dun ngayon, naninimbang ang health provider nyo kung gaano kadalas titest. Pwede isang beses, pwedeng dalawa, pwedeng mas madalas. Okay? Ang ultrasound, laging may reason yan kung bakit ginagawa. Sad to say, hindi kasama sa listahan ng rason ang gender reveal. Okay? Bakit po? Hindi naman mo kasi naiiba ang paanak namin kung babae o lalaki yan, di ba? Pareho lang. So, bonus lang po ang gender reveal. First trimester, meron yan lagi. Kasi may iba, positive preg test, buntis, pero kunan naman pala. Nag-i-expect na lumaki ang bata, 5 months marirealize, hindi lumalaki ang tiyan, all the while, ang dinadala pala niya, patay na baby. Ha? Kasi yung Doppler ninyo sa center, mga 4 months pa yan, maririnig yung heartbeat. Ha? 2, kung minsan, yung natatanda ang huling regla, mali sa edad ng baby. Hindi kasi pwedeng hindi namin alam kung anong edad kasi kailan ang next check-up, kailan manganganak. Pag nag-labor, ano to? Pipigilan ko ba o hahayaan ko mag-labor? Depende yan sa edad ng pregnancy ninyo. Okay? Meron din kasi tayong mga pagbubuntis na nasa labas ng matres. We call it ectopic pregnancy. So, yan ang purpose ng first trimester ultrasound nyo. Yung susunod yung ultrasound is 24 to 28 weeks pagdating ng 7 months. Hindi si gender yon ang rason. Follow up yon para malaman kung yung baby nyo is growing, tama, nahuhuli, sobra. Okay? In anticipation na baka placenta previa kasi iba ang paghahanda at precautions kung yun.
Yun ang purpose ng second trimester ultrasound nyo. Yung third trimester ultrasound, hindi na yan i-request. Depende na yan sa sitwasyon. Pwedeng hindi na mag-request ang OB, pwedeng mag-request, depende kung ano yung scenario sa pasyente. Kaya minimum 2 ultrasounds. Ha? Tapos naka-timing yan ng tama. Lagi niyong i-timing ng tama para ma-maximize natin yung information na nakukuha sa ultrasound. Kasi sa lahat po ng nire-request namin, yan ang pinakamahal. Kaya kailangan sulit. Ha? You get whatever you get in that information. So yun po, no? Pag meron nagpapa-check up kayo, whether sa private, kasi may binibigay kaming book, whether sa center, kasi may binibigay din silang libro, basahin niyo po yung nakasulat sa likod. Kasi kung hahanap po, doon po nakalagay yung tinatawag na danger signals of pregnancy. Usually, 10 po yan. Kung first trimester, suka. Pag suka ng suka, pag dinugo kayo, kulay, hindi lang yan pula. Pwedeng brown, pwedeng black, pwedeng pink, pwedeng tuldok-tuldok lang sa panty, bahid-bahid, o frank out na parang regla. Lahat yan hindi maganda. So pag nakita yan sa panty, check up kaagad. Okay? Pag tumaas ang blood pressure nyo, hindi maganda na sumasakit ang ulo. Kaya pag napansin nyo na ang BP nyo ay nagataas-taas na pa konti-konti, huwag niyong baliwalain ang sakit ng ulo. Kasi baka kaya kayo sumasakit ang ulo kasi naiipit na ang ugat sa utak sa sobrang taas ng blood pressure. Pwede na kasing magkumbulsyon ang nanay pag nangyari yon. So do not ignore headache. Kung masakit ang ulo, first thing that you have to do, check your blood pressure para ikumpirma. Bago isisi na, ay, hindi lang ako nakatulog, ay, gaoy lang siguro ako, ay, pinainit ni mister ang ulo ko, kaya masakit ang ulo ko. Ha? Ang unang impulse is baka tumataas ang BP, check the BP. Okay? Naturuan kayong magbilang ng galaw ng baby, dapat tinitake note nyo yan. Ang pinakamagandang time na pakiramdam ng galaw ng bata nyo pagkatapos kumain. Dapat makulit. Okay? So sa isang oras, pagkatapos nyo kumaon ng either pamahaw, ilabas o ihapon, dapat hindi po bababa sa 10 ang galaw ng bata nyo. Mas madami, mas maganda. Ang pinakakakulitan po ng unga ninyo sa loob ng tiyan, nangyayari yan pagkatapos kumain. Kasi tumataas ang blood sugar ninyo. So pag nabawasan ang galaw ng bata, check up. Pag naglagnat, okay? Fever, it means may nilalabanan tayong infection. At kung anong meron kayo, automatic meron ng baby nyo kasi nasa loob sila ng katawan ninyo. Kaya pag may lagnat, check up. Pero i-check ng thermometer ha, 37.8 degrees Celsius ang lagnat. Kailangan may thermometer kasi ang katawan ni Nabdos mainit. So merong parang pag kinapa kayo ng ibang tao, akala nila may sinat ka. Kasi mataas ang metabolism rate natin pag buntis. So kung duda kayo, kailangan gumamit ng thermometer. Okay? At pag masakit, umihi. Ang pagputok ng panubigan, parang tubig yan nalalabas sa putay ninyo. May isang paraan, obvious, kasi na-feel nyo na may parang pumutok, tapos ayan na, yung tubig lalabas na sa legs nyo. Yung nakikita nyo sa TV, yun ang classic way. Pero pwede rin medyo parang traidor ang pagputok. Kung saan hindi nyo nararamdaman yung putok, pero mapapansin nyo, yung panty nyo laging basa. Kasi ibig sabihin, patubod-tubod lang yung paglabas ng panubigan. Pareho yun hindi maganda.
Pag nangyari po yun, kahit wala kayong nararamdaman na tigaan ng tiyan, adto na sa emergency room. Kasi may set up na for infection, both for you and your baby. Kaya kailangan makita na kayo ng OB. At usually, ini-induce na namin ang labor pag ganyan. Ha? Tapos, yung pagtiga ng tiyan. Ang labor, hindi yan nawawala. Ihiga mo, iupo mo, pumapasok siya. May pattern. Kung every 3 minutes meron, pwedeng every 5 minutes meron. Ha? So, hindi po hinihintay na sakit na sakit na sakit bago mag-decide na gaadto sa emergency room. Kaya yan po yung mga nanganganak sa tricycle. Okay? Kung pumapasok po every 3 to 5 minutes yung tigas ng tiyan, labor na yon. Pumunta na kayo sa hospital. Okay? Kasi ang pinaka-importante pong mangyari is ma-IE kayo para makita kung nag-o-open ang cervix nyo o hindi. Ha? Pwede rin kung sumakit ang tiyan na dito sa may ribs, especially sa mga high blood. Kaya kung kayo ay binabantayan ng BP nyo at sumakit ang tagiliran nyo, big deal po yun. Hindi po pwedeng ibaliwala yon, takbo ka agad sa hospital. Kasi pag tumataas po ang blood pressure natin, we call it pre-eclampsia, kuminsan po namamaga ang atay sa sobrang taas. At magmamanifest yan na masakit dito. Ha? Common yan sa mga high blood. Kaya pag na-feel nyo yan, check up. Yung manas ninyo sa binte, mangyayari yan usually after 5 months. Huwag ho kayong matakot dyan. Kasi kung ang blood pressure nyo naman po ay hindi tumataas, hindi nagbabago, okay lang po yan. Pero ibang usapan kung sumasabay ang manas sa unti-unting pagtaas ng blood pressure. Pag ganyan, naka-red alert kami yan na baka tumaas ang blood pressure nyo. Okay? At the end of the day, hapon, tanghali, itaas lang po ang sige. No? Preferably, mas mataas sa puso natin para mabilis humupa yung manas everyday. Okay? Tapos, invite circulation, pwedeng paikot-ikot yung toes, yung legs, para mas lalong mag-circulate yung dugo sa katawan. Ha? So yan po yung mga things that you should know during prenatal check-up. Supplements, alam nyo na, ferrous, folic, calcium. BP, take note, hindi dapat tataas sa 130/80. Pag tumaas, punta sa OB para makontrol ka agad ang BP nyo. Weight gain, hindi dapat tataas sa 2 kilos kada buwan. Kung tayo ay medyo nasa obese, hindi dapat tataas sa 1.5 kilos. Ha? Tapos, yung mga laboratorio na ginagawa, CBC, urinalysis, screening sa hepatitis B, syphilis, HIV, screening sa sugar, ultrasound. Yan ang basic. Tapos, yung mga babantayan na simptomas na magsasabi, agto na kaagad sa emergency room. Inisa-isa ko na yon. Pacing ng check-up, buwan-buwan, hanggang makatungtong kayo ng 28 weeks. Kada 2 linggo yan, pag hanggang makatungtong kayo ng 36 weeks. Tapos lingguhan na yan hanggang magbunga. Palapit ng palapit sa kabuwanan, padalas ng padalas ang check-up. Okay? Kasi usually ang problema, dyan lumalabas. Kuha? At wag na wag kakalimutan ang check-up pagkatapos manganak. Kasi doon naman papasok ang usapang family planning. Kasi marami sa atin nahuhuli. No? Nahuhuli in a sense na buntis na wala ng regla, hindi na inabutan ng regla. Okay? So, importante po ang check-up pagkatapos magbunga.
So go to your health provider or your OB kasi marami pang pag-uusapan after manganak. Okay? So hopefully, sana po marami tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po for your attention. At this point, I would like to request President Edsel, together with the chairman of the Maternal and Child Healthcare, Doc Dada, Doc Rotarianda, and Pres Edsel. May I also request would like to present this certificate of appreciation to Dr. Genevieve M. Velasco for her valuable support to the Kick-Off project, Happy Mom, Happy Child, Stronger Tomorrow, a prenatal service to the community of Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan, and in celebration of the new Rotary year. Given this 27th of June 2026 at Andagaw Multipurpose Hall, Andagaw, Kalibo, Aklan, Philippines. Signed, Edsel Cel Marine, High Impact President, Rotary Year 26-27. Also, the same certificate is presented to Dr. Ria Joy T. Ikebandi. Likewise, the same certificate is presented to Dr. Velvet Jackson. Also to the Barangay Andagaw Council, together with, led by Honorable Juliet Melgarejo, which is represented by Honorable Jennifer Milanio, as well as the Barangay Health Workers. Tanan nga barangay health workers. Kung saan dito mo magtindog ko. Napus na mo na sa ano. Thank you, Barangay Health Workers of Andagaw. At this point, I would like to take this opportunity, to have a photo op opportunity as well, together with the mothers. So I would like to request the interactors, regional science, Wade Ford, BHW and Kagawan Jennifer, together with the doctors.
doctors, all the numbers are here. May number pa nga uwaha tao ya, basi kung luyot aro number nga may libreng ultrasound. So, napugo. What number says? Ano pa? Si Sec Marma mapa-ultrasound man, may number nga ginapasa. So, we have a total of 45. Tama? Sino rodaywa nga to kainang katawan yon? Ikaw, sino pa? Okay. Anong number? 43. 42. 18. So number 18 lang 42. Disqualify yun ha. Pilang beses ko pa ultrasound ha? Pilang beses mo pa ultrasound ha? Siyempre, unang-una, huwag man ako ipa-ultrasound. So, okay. So, ready na. 10 will be lucky to have ultrasound, free ultrasound in the clinic of President-elect Irene Bayubay. Sige, tangali umauto, matsanadua uta. Nagpalawon. Aga pahaong mo ito na yung ultrasound dito sa Anang Clinic. This is in front of the Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital, no? Nga clinic na sa may lab care. Yeah, lab care in Mabini. Oo. Alauna, she'll start at 1 o'clock. So, press. First, Spouse President Nancy. First number. Matsabing good juice ka ka. First number. Number 22. Jonaline Tamayo. Oy. Press, second picture. Lipatan. Oo. Second number, spouse press. Number 19. Kasunod din number 18. Rosemary Mobo. Absent? Ay, wala malang galihay. Third number. Number 4. Ay. Si Carla Rivera. Bukod pa Carla Estrada. Carla Rivera. Fourth, number 14. LV Sugilon. Si Ma'am LV. Wow, bongga. Pang fifth, Pasqua. Number 25. Jerly Kiling. Yun. Pang-anom, number 43. O sino ha ulihi nga ito kaina? Mga naulihi. Number 43. Ay, sus. Wa kasi siguro kalista. Last, matsa imot ang number sekra? Ay, manag-unga uta. Manag-unga utabi ako yung manido ko. Ay, napabalik lata. Ay, ginapabalik lang. So wag na gina-ultrasound galikon manag-unga yun. I see. Rotarian dada, wag nga niya ako gaunga. Kaya number 37. Karain Olmedo. Imo na? Imo number? Okay, sige.
Apat lang. O, number 30. Sino number 30? Pinos? Pinos. Ano? Christy? Estudyante na ikaw. Mas may estudyante akong Christy Pinos. Imaw, gidman? Diyos mio, Santissima. Number 28. Lorden. Oh. Lorden Vergara. Last two, press. Nagsunod-sunod, 29. Angelica. Ha? Tanyada. Angelica Tanyada. Wa, aron galit. Oh. And last, the luckiest, lucky 8. 8. Oh. Marsha Kindong. Oh. Iba kita sa isip, Pijojo. So again, thank you very much and congratulations sa mga nagdaog. At this point and this program, no, may I call on our chairman in the Rotary Club of Kalibo, the chairman for Maternal and Child Health Care, Doc Rotarian Daryl Marin, for the closing remarks. Good morning. Morning pa. Noon. As we come to end of today's program, I would like to extend our heartfelt gratitude to everyone who made this activity success. To our dedicated doctors, volunteers, BHW, Rotaractors from the Waitford and Regional Science, and our barangay officials and sponsors. Thank you for sharing your time, skills, and compassion in serving our community. Your generosity and commitment have made a meaningful difference in the lives of our mothers and their families. To all expectant mothers, sa mga nanay, thank you gida sa pag-adto ninyo iya. Nagpainit ka mo, naghugat ka mo, nagsumba ka mo. At least nabusog man siguro ka mo. Thank you, Gid. We wish you a healthy pregnancy and a safe delivery. Let us continue to live by Rotary's ideal of service above self, knowing that even the simplest act of kindness can create a lasting impact. Once again, thank you everyone for the support and participation. Have a nice day. Thank you very much, Rotarian Doc Dada, for the closing remarks. And again, together, we at Rotary Club of Kalibo, we create lasting impact. So once again, good morning to each and everyone. Kabay pa nga magdahan kamo sa inyong paguli.